Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga si Marcos. Yari na. Naku po, patay tayo dyan ha. Yari na ho. Yari na si Marcos dahil dumating na po si VP Sara Duterte. Yun, linawin mo Banat Bay. Baka mamaya kung ano na naman yan. Hindi, nililinaw po natin mga kababayan ha. Actually, dapat nga ang title ko dito, BBM, patay na. Hindi, dapat lang. Pero sabi ko baka mamaya may misinterpret nung iba. Pag sinabi nating patay na, lagot ka. Di ba? Patay kang bata ka, di ba? Sabi nga, kunwari, yung dumating na yung asawa mo, di ba? Halimbawa lang, dumating na yung asawa mo. So sasabihin mo ngayon sa kumpare mo, kumpare, patay ka na. Bakit? Nandiyan na yung asawa mo, hindi ka na makakasama sa inuman. Hindi ka na makakasama sa kung saan pupuntahan. Patay ka na. Yun ang ibig ko sabihin. Nililinaw natin. Kasi baka mamaya, pag ginawa nating title yung Marcos, patay na. Naku, delicate yan. Baka mamaya, sabihin na naman nila fake news. Kasi alam mo, minsan, may mga tanga rin eh. Oh, lalong-lalo na dyan sa Congress. Maraming tanga dyan. Pasensya na, pero totoo. Oh, ha? Totoo naman talaga eh. Maraming tanga dyan. Hindi nila naintindihan yung sarcastic at saka yung talagang totoo. Kaya nga sila, meron pa silang mga kung ano-anong sinasabi patungkol kay VP Sara Duterte. Sasabihin nila, bakit daw mga grocery yung pangalan nung ano? Di ba? May ganyan-ganyan silang pautot. Ang tanga-tanga nila. Confidential nga. Alam mo, ilagay yung pangalan dyan. Ang tanga rin yun. Hindi, ito, ganito lang kasimple ha. Kaya mga tinawag na confidential yan, di ba? Kaya mga nilagay na confidential. Ibig sabihin, itatago mo yung mga pangalan nung mga binigyan mo kasi nga, delicates. Bakit? Kasi nanda natin yung iba dyan, yung mga sinuhulan para isuplong yung mga tarantado doon sa eskwelahan. Kasi tandaan ninyo, yan ang concern ng ni VP Sara Duterte sa DepEd, di ba? Yung eskwelahan na ginagawang rekrutan. So ngayon, manunuhol ka ngayon dyan. Alam naman, ilagay mo yung pangalan nung bumaligtad o yung mga nagsumbong. Siyempre, lalagay mo pangalan, mga fictitious name. Ang tanga-tanga kasi talaga ng mga congressman natin, lalong-lalo na yung si Balbas. Napakatanga nun talaga eh. Hindi ko na sasabihin kung sino yun. Marami naman po sa kanila may Balbas dyan eh. Oo. Ganun nung katanga yung mga yan. Talagang siseryosohin nila yung confidential budget na yan. Yung tinatawag na, alam mo yun, kasama sa intelligence fund. Ganyan nung sila kabobo. Totoo lang. Kaya nga baka mamaya, pag inilagay ko dito, ang title ko, Marcos, patay na, patay kang bata ka. Baka isipin na naman nila, fake news yan. Hindi nila naisip na iba ibig sabihin nung patay na. Patay ka na kasi nandyan na si VP Sara Duterte. Magtago ka na ngayon sa palda ng asawa mo. Di ba? Ano sa tingin nyo? Naku, delicates yan, Banat Bay. Hindi, alam mo, bakit magtatago sa palda? Hindi naman sa loob, hindi naman habang suot yung palda. Kayo naman, hindi naman ibig sabihin nun. Habang suot yung palda doon magtatago. Hindi. Nagtatalakbong lang ng palda. Malay mo, pagka, muntik ako na masabi. Muntik na masabi. Hoy, Banat Bay, easy. Halimbawa, kunwari, biglang natakot siya. Siyempre, di ba, magtatalakbong ng ano yun. Kung nakuha niya yung palda ng asawa niya, yun ang ibig ko sabihin. Nililinaw lang. Banat Bay, kung ano sinasabi mo ngayon. Anyway, kasi ngayon, ang araw na ito na kung saan, merong pagdinig dyan sa Congress na mga vloggers, ha? Sino ba yung mga yan? Ewan ko ba kung sino sila? Hindi ko kilala yan. Basta ang pangalan ko, Banat Bay. Hindi, wala ko yung pangalan ko doon. Atay kang bata ka. Nagpalit na po ako ng pangalan, Banat Bay. Okay? So, eto na. Pag-usapan na po natin yung pag-uwi ni VP Sara Duterte. Kaya, yari na talaga ito si Marcos. Bakit naman Banat Bay? Ba't mo naman nasabing yari? Hindi kasi, alam mo, eto may kikwento ko. Eto, kikwento ko lang. Read between the lines na lang. Ay, nako. Wag na yun ang basahin. Basta kikwento ko. Ha? Alam mo, mga kababayan, nakita nyo yung birthday ni Pangulong Duterte, yung pinagdiwang sa buong mundo. Hindi lang yung pinagdiwang sa buong mundo yun. Yun ay talagang buong Pilipinas pinagdiwang. Alam mo, kulang na lang doon, si VP Sara Duterte. Kaya sabi ko sa inyo, buti na lang talaga wala si VP Sara Duterte, kung hindi, yari na. Bakit kanyo? Ano ibig mo sabihin, Banat Bay, nangyari na? Basta, yari na.
Kaya lang, wala si VP Sara Duterte doon. Ayan ang tinatawag na ano. Bakit kanyo? Kasi siyempre kung nandun pa si VP Sara Duterte, mas maraming tao. Yo, linawin mo, Banat Bay. Delicates kasi nga sinasabi mo. Hindi, yun ang ibig ko sabihin. Kayo naman, no? Kayo naman, masyado naman kayong mainit. Pag sinabi kong yari na siya, kasi siyempre, isipin mo, wala pa si VP Sara Duterte, ganun nakadami ang nagpulong-pulong sa Maynila, lalo na sa Menjola, di ba? Isipin mo, nandun si VP Sara Duterte. Naku po, yari talaga sila. Bakit? Makakatikim sila ng malupit na mga salita galing kay VP Sara Duterte. Yon. Nililinaw ko lang, baka mamaya misinterpret na naman ng mga tanga to eh. Kasi alam mo yung maraming tanga sa gobyerno eh. Pagka magsalita ka lang ng ano, sabihin mo, karapatan mo mag-hate sa gobyerno mo. Sasabihin kagad nila, sedition yan. Ay, tarantado rin pala yun, no? Sorry pero ganun no, yung katanga yung ating opisyal eh, sa Malacanang. Bawal daw yun, kesyo may mga baka mauwi yan sa sedition, inciting to sedition. Parang hindi abogado ang puta. Sorry pasensya na pero parang di abogado. Bakit kanyo? Hindi, alam mo, nasa konstitusyon natin yan. We can voice out our grievances against the government. Hindi ho yun. Ang importante, hindi magre-rebelde. Ang importante, hindi ho hahawak ng armas. Hindi ho magpapataob ng gobyerno. Yun ang importante. Pero yung ilabas mo yung galit mo sa gobyerno, the Constitution, sinabi yan. Di ba? Ang hirap sa inyo, mga cooking ina nyo eh. Ay, speaking of cookie, mamaya pag-usapan natin yung cookie ni Mocha. Kasi trending na trending yung cookie ni Mocha eh. Ewan ko ba? Kasi may mga nagiinit na mga dilawan eh. Yung mga pinklawan, nagiinit eh. Pagkakataon na nila. Kasi nakikita nila, ito, bulong-bulungan lang natin to. Bulong-bulungan. Huwag yung sasabihin na sa mga, sa mga tropa natin dyan, sa Maynila. Kasi alam mo, nagpunta ako one time nagpunta ako sa Maynila. Sa event ng District 3. Okay, District 3, mga taga Maynila. Matik na yan hindi na kailangan memorize yan. Gawin natin number 1 si Madam Mocha Hindi, alam mo, nagpunta ako dyan sa District 3 Nagsalta ako. Akong pinadala ng SMNI para dyan kay Pastor Kibuloy. So nagsalita ako, pinromote ko si Pastor Kibuloy. Ganyan, pinaliwanag ko kung bakit si Pastor Kibuloy ay karapat dapat maging senador. Tapos, before ako umakyat, kinausap ako ng mga ilang mga mga barangay official. Alam mo, sabi sa akin, alam mo, Banat Bay, itong phenomenal to si Mocha dito sa District 3. Bakit ka ako? Hindi totoo sabi sa akin. Bakit? Mantakin mo, 4 lang ang tauhan niya. Kasi yung mga konsehal, grabe pala mga tauhan. I mean, alam mo yun, yung staff, okay? Normal naman yun. Siyempre, may pangsahod ka. Kailangan mo may magpo-promote sa'yo, may mga ngampanya sa'yo. So, may mga staff ka. Yung iba talaga madami. Aminado ka. Bisa nila yan eh. Parte talaga ng pangangampanya, marami kang staff. Tapos sabi nung isang barangay doon, alam mo si Mocha, 4 lang. Kakaiba yan. Ang lakas-lakas niya dito, yung cookie ni Mocha na yan. No wonder. No wonder na ngayon tinatarget yung cookie ni Mocha. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng cookie ni Mocha, merong balot-bay. Sabi nga ng cookie ni Mocha, kay sarap-sarap. Di ba? Pag ako naman, balot-bay, mabuhok-buhok. Totoo naman. Meron bang balot na walang buhok? Minsan nga, kitang-kita mo yung buhok ng mga ng mga, sisiw sa loob di ba? Anyway, pag-usapan na natin to si VP Sara Duterte. Mamaya, pag-usapan pa natin yung cookie ni Mocha. Pero ito muna, si VP Sara Duterte nakabalik na at yari na talaga. Yari na ho. Ito. Pasok. Ang haba naman ng intro niya. Si Vice President Sara Duterte, nakabalik na dito sa Pilipinas po. Nakauwi na po ang ating Vice President matapos po ang halos 1 buwang pananatili dyan po sa The Hague, Netherlands.
Umuwi po si VP Sara matapos nitong maisayos ang legal team ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatili pa rin sa kustudiya ng International Criminal Court o ng ICC. Sa impormasyon mula po sa Office of the Vice President, dumating po ang Vice President sa Ninoy Aquino International Airport kahapon, Sunday, April 6, bandang alas 9:56 ng gabi, sakay po ng Emirates Airlines flight number EK334. Sinabi po doon ni VP Sara na hindi siya aalis ng The Hague hanggat hindi na isa sa ayon. Alam mo, hinanap ko ito sa ibang channel, Ang nagbalita lang ito at saka ang SMNI. Yung ibang channel hindi binalita to. Di ko, ewan ko Correct me if I'm wrong. Maybe today, babalita nila yan. Ewan ko. Correct me if I'm wrong pero wala akong nabalitaan dyan. Sa ibang channel. Dito lang sa Net25 at sa SMNI binalita yung pag-uwi ni VP Sara Duterte. Siguro, malamang, sinabihan sila ni First Lady, malamang hindi ako sure, o ni Romualdez, kasi alam ko si Romualdez may mga may mga pagmamay-aring media yan di umano. So, baka mamaya sinabihan sila at sinabi sa kanila, wag niyo ibabalita yung pagdating ni VP Sara Duterte, insecure ako dyan. Ay, hindi, walang ganun. Hindi, walang ganun. Baka lang sinabi niya, baka lang, wala naman, nasa utak ko lang yun. Invento lang. Baka kaya sinabi niya, wag niyo ibabalitaan. Gusto ko ako lang binabalita niyo, Ako lang ang may karapatang sumikat sa buhay na to. No, feeling ko ganun May ganun Huwag ka mag-alala, Romualdez. Sa tamang panahon, may babalita ka rin ng na sikat ka na. Sikat ka na bilang isa sa pinaka K na government official. Ikaw na bahala mag-fill in the blanks ng K. Ano sa tingin niyo mga kababayan na ibig sabihin ng K? Ilagay niyo na lang dyan sa baba. Siya ang pinaka-K na public official ng gobyerno sa kasaysayan ng Pilipinas. Bahala na kayo maglagay kung ano yung ibig sabihin ng K. Siya ang may K? O siya talaga ang K? Yun ang tuloy. Ang legal team ng kanyang ama. Nitong Biyernes, April 4, inanunsya na rin po ni VP Sara na sabik na siyang makauwi. Matapos po may setup ang mga abogado ng kanyang ama. Miss na daw niya yung mga anak niya Madam, sana nagdala ka ng pasalubong kay Claire Castro. Hindi totoo. Ano to si Claire Castro, atat na atat dito kay VP Sara Duterte. Ba't di pa daw umuwi? May trabaho dito. Ano kayong trabaho niya? Palitan yung presidente? Hindi ko maintindihan talaga dito kay Claire Castro nahanap si VP Sara Duterte. Dapat gawin niya ang trabaho niya. Pagtitignan mo naman sa ating batas ko, trabaho ng Vice President, kung hindi umupo, magantay, mamatay ang presidente. Hindi totoo naman Yun naman talaga ang trabaho niya. As a matter of fact, dapat nga ang ginagawa niyong safety si VP Sara Duterte. Pero anong ginawa? Tinanggalan siya ng sundalo. Tinanggalan siya tinanggalan ng PSPG, ng PNP. Tapos ngayon, tinanggalan ng sundalo. Wala na talaga nagbabantay sa kanya. Sa balita yan, kahit i-deny pa ng i-deny, inilabas ng, I think, Manila Times ba yung naglabas noon? Nilabas talaga yan. At kahit deny itong si Browner, may lumabas pang document galing sa Manila Times. Hindi ko alam kung, correct me if I'm wrong Manila Times yun, naalala ko Pero gayon pa man, yan ay matagal. Kasi kung hindi totoo yan, i-deny yan ni VP Sara Duterte. Pero, totoo talaga Pero isipin nyo that's the only responsibility of this government para maging sigurado tayo. Diba? Bakit kanyo? Responsibilidad po ni Marcos, ng gobyerno ni Marcos, na proteksyonan ng Vice President. Bakit? Kasi pag may nangyari sa presidente, ang Vice President ang papalit. Diba? Unless ayaw ninyo. O kaya unless kayo ang merong plano. Kaya hindi natin alam kung alin doon sa dalawa. Sila kaya may plano, mawala si VP Sara Duterte? O baka naman okay lang sa kanila mawala si VP Sara Duterte dahil ang papalit ay yung bida-bida, yung Jollibee. Ano sa tingin niyo?
Okay, kayo na lang magkwento. Kayo na lang magsabi. Ano sa tingin nyo? Comment kayo lagi Alam mo, hindi ko man masagot kasi grabe ho yung comment sa video natin. 4,000 eh. Alam mo, nakarating na ako mula sa Tokyo hanggang Nagoya. Hindi ko pa nababasa lahat ng comment nyo sa video. Pero binabasa ko naman. Huwag kayo mag-alala. I am trying my best to read all your comments. Hindi ko na lang mabasa isa-isa talaga, makumpleto, masabing kumpleto kasi nga napakarami ho, umaabot ng 4,000 yung comment ninyo. Pero gayon pa man, ang ganda ho kasi nagkakaroon ng idea ho ang mga tao, ano talaga yung napupulsuan nila. Sa Facebook kasi madaling gumawa ng troll. Dito sa YouTube, hindi ho, medyo bawal ang tanga, ganun. So alam mo naman yung mga troll, tatanga-tanga lang, mga walang trabaho yan, binigyan mo ng pera para mag-comment ng kagaguhan. Sa YouTube, hindi masyado yan kasi gagawa ka pa ng email, kung ano-ano pang gagawin mo. Kaya tuloy nahihirapan sila. Ewan ko kung bakit At saka siguro, yung siguro nahahack yun sa FB, hindi ako sure kasi nga, kahit nga ako, mantakin mo sabihin ba naman, impersonator daw ako ni Banat Bay. Sino ba yung butang inang Banat Bay na yan? Sorry impersonator daw ako ni Banat Bay, kaya tinanggal yung page ko sa FB. Paano kaya nangyari yun? Sino ako? Parang na-confuse din ako dun nung binasa ko. Impersonator. Banat Bay impersonator. Medyo napaisip ako na mahaba-haba dun nung binasa ko, sabi ko, so sino ako? Yun talaga naisip ko. Sino ako? Hindi pala ako si Banat Bay. So, sino ako? Yun ang naisip ko kagad Sabi ko, anak ng tutsa naman yan Ano ba namang klase yan, Brad? Ayun nga. Yun na ang nangyari. So, anyway, tuloy lang natin itong balita to. 13 nang dumating po sa the Netherlands si VP Sara para tulungan ang kanyang ama. At inaasahan sa mga susunod na araw na maglalabas na po ng mga pahayag ang ating Vice President sa ilan pang mahalagang usapin na kinaharap nito ayon po sa OVP. Samantala, may option po si VP Sara kung haharap po ng personal o magpapadala lamang ng abogado sa impeachment hearing nito sa Senado. Ayon po kay Senate President Chis Escudero na tatayong presiding judge sa impeachment hearing, maaring sagutin po ni VP Sara ang mga paratang sa kanya sa arraignment ng personal o sa pamamagitan ng abogado. Paliwanag po ni Senate President Chis Escudero, obligahin lamang ang kanyang pagdalo kung kinakailangan lamang ang kanyang presensya at para kilalanin ng mga saksi ang kanyang katauhan. May karapatan din umano siyang i-waive ang kanyang pagdalo. Pero para naman ko ay Iloilo Representative Lawrence Defensor na isa sa mga prosecutor mula po sa Kamara, malaking usapin o big deal kung hindi dadalo si VP Sara sa impeachment hearing. Sa inyo lang big deal. Sa totoo lang, sa inyo lang. Alam mo kung bakit? Baka mas malaki ang bigayan pag nandun si VP Sara Duterte. Pero pag wala dun si VP Sara Duterte, medyo mababa ang bigayan. You know why? This is just an opinion. This is not a fact. This is just an opinion na baka mas malaki ang bigayan pag nandun si VP Sara Duterte. So, dapat pikunin natin si VP Sara Duterte. Kasi remember, impeachment is not a masasabi nating legal matters. Why? It's all politics. Kasi kung talagang legal matters, ito, isipin nyo na mabuti ito Sino ang judge ng Senate ng impeachment? 'Di ba mga senators? Isipin niyo yan mabuti. Senators ang magiging judge. Yung mga senator nga hindi nga abogado naging judge. Hindi, isipin niyo logic says simpleng-simple. Kasi marami nagsasabi, impeachment is a political practice. Tama. Bakit? Wala namang hindi naman po yung mga senator judge. Diba Hindi naman po sila abogado. Yung real judge, hindi sila. So anong alam niyan sa batas? So anong nangyayari dito sa impeachment? Dito sa impeachment, mapagmukha ka lang guilty, maaari ka nang husgahan ng guilty. Even if you are not really guilty. Anong meron sa impeachment? It's all about optics. It's all about perception.
Ano ibig sabihin ng perception? Kasi alam mo, yung perception yung bagang halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa ng perception. Pag sinabi mong toothpaste, Colgate. Mali. Kaya nga papabili ka ng Colgate. Ha? Pabili ng Colgate, ano dala-dala mo? Ibang brand. Pero okay lang sa kanila yun kasi akala nila ang Colgate ay ang toothpaste is Colgate. Mali. Yeah? Ano na yun eh? Ang tawag doon, binrand mo, branding. So, ibig sabihin, marami pang halimbawa niyan. Pag sinabi mong refrigerator, Frigidaire, di ba? Ewan ko, inabutan niyo pa ba yun? Pero ako nung Frigidaire eh. Ang tawag namin dyan eh. Frigidaire. Lagay mo sa fridge. Anong fridge? Yun yung pangalan kasi ng kumpanya nagpasikat. So, ganun yun eh. Branding ang tagbo. Ano ibig ko sabihin? Ang kailangan lang nilang gawin, yurakan ang pangalan ni BP Sara Duterte sa impeachment. Kailangan lang mapahiya ni BP Sara Duterte sa impeachment. Kailangan lang maikabit sa kanya yung confidential funds. Kailangan lang maikabit sa kanya yung corruption. Yan ang tinatawag na perception. Hirap na hirap silang gawin yan. Kasi alam mo, madaling ikabit ang salitang corruption kung ang isang tao ay talagang corrupt. Pero hindi mo maikakabit yan kung walang record na corruption ng tao. Bigyan ko kayo ng halimbawa, yung ginagawang katangahan ni Trillanes. Di ba? Sa dami-dami niyang iaakusa niya sa mga Duterte ay corruption. Kung may utak nga naman itong si Trillanes, feeling ko kasi medyo nabawasan ito eh. Kung may utak to si Trillanes, hindi korupsyon ang gagamitin mo sa mga Duterte. Ikaw ang pinakamalabong tao. Siguro pwede mo pang iakusa yung mamamatay tao. Yan, kasi talaga namang notorious si Rodrigo Roa Duterte sa mga kriminal. Yan, pwede mo ikabit. Pero yung akusahan mo ng korupsyon, nagmumukha ka lang tanga. Ganyan din ang nangyayari dito kay BP Sara Duterte. Pinipilit talaga nila kasi wala ho silang makitang iba. Ano kayang pwedeng maikabit sa pangalan ni BP Sara Duterte? Yung korupsyon lang. Hinanapan nila yan, sigurado ako eh. Hinanapan nga nila nung keso mamamatay tao, keso nagbanta sa presidente. Yan yung hinanap nila. Hindi naman pumapatok sa tao eh. Yung korupsyon, pinipilit po nila. Yung problema, walang record si BP Sara Duterte sa Davao na corrupt. Wala ho siyang record doon. As a matter of fact, ito kwento sa akin ng mga taga Davao City Hall. Hindi ko na lang nung panahon daw ni BP Sara Duterte, doon nabayaran ang lahat ng utang ng Davao City. Bakit nagkautang? Kasi kailangan talaga naman yan. Alam mo, matik naman yan nagkakautang talaga ang syudad especially kung nanggaling ka sa yung talagang matinding kahirapan na syudad mo. Which is ganun kasi yung pinanggalingan ng Davao City. Alam naman natin, ang Davao City parang daw yan eh. Yung gangland daw ang tawag dyan noon eh. Sobrang gulo daw dyan, sobrang lahat talaga magulo dyan. Para yan, kailangan talagang mayor, medyo madiskarte, magaling sa peace and order at the same time sa business. Kasi magkakakonekta yan, peace and order at yung tao may pera. So kailangan mo ng investment. So pag nag-invest, magkakaroon ng trabaho, yung mga tao hindi mapupunta sa mga bisyo o kaya masasama. Kasi marami dyan napupunta sa bisyo at saka sa mga masasamang gawain. Bakit? Pag mahirap ang lungsod. So kailangan talaga minsan na mangutang ang mga mayor. Ngayon, itong si BP Sara Duterte, dahil siyempre umunlad na yung from pangit na pangit ang Davao City noon, magulong-magulo, umunlad na nung panahon ni Pangulong Duterte. It's time to pay for the debt o yung utang. Yan daw ang ginawa ni BP Sara Duterte. Nabayaran daw. Ngayon, kababayan, kung korap yan si BP Sara Duterte, madadagdagan pa yung utang. As in, lolobo yan. Pero hindi ho korap eh. Nabayaran niya kaagad. Isipin niyo ho yun. So ngayon, ididikit nila yung confidential funds at corruption pagdating sa impeachment. Nakukuha ninyo. So gusto nilang paatinin
si VP Sara Duterte. And sa tingin ko, yun ang utos ng mga tambaluslos. O yan ang feeling kong utos ni Romualdez. Na, anuhin po siya. Pilitin nyo maka-attend dyan para mas, siyempre, te-televise yan. Mapapahiya yan kasi, hindi ho siya pwedeng sumagot bilang Vice President, di ba? So, titirahin niya ng titirahin. Tandaan nyo yung prinsipyo na, nakalimutan ko na yung pangalan ng tao na yun. Paulit-ulitin mo, kahit hindi totoo, magiging mukha ng totoo. Di ba? Kaya nga, marami tayong nakakausap na yung walang alam sa politika, tapos sasabihin namin si Pastor Kibuloy. Alam mo, unang-unang sasabihin nila, di ba yan yung rapist? Walang biro. Ito, diretsuhan tayo. Kasi yan yung idinikit na perception ng gobyernong ito kay Pastor Kibuloy. Pero kung titingnan ninyo yung nag-aakusa sa kanya, ay naku po. Kasi kami alam po namin hindi lang namin pwedeng ikwento dito kasi sa subjudice, baka mapagalitan tayo ng korte, mapatawag pa tayo eh. Pero kami po mismo, alam po namin yung nangyayari sa loob ng korte. At talaga nga namang pagtatawanan mo yung nag-aakusa kay Pastor Kibuloy. As in, inconsistent, kung ano-ano sinasabi, actually hindi nga kung ano-ano hindi alam ang sinasabi. So, mga kababayan, yun yung dinikit nila kay Pastor Kibuloy. Yun din ang didikit nila kay VP Sara Duterte, yung korupsyon. Kaya gusto nilang umaten si VP Sara Duterte. Para mapahiya, idikit yung korupsyon, idikdik siya. Tapos yung mga tao, alam mo naman, marami sa mga Pilipino, iba tatanga-tanga eh. Sorry this is the truth. Gusto nyo malaman? Panoorin nyo yung kalye survey ng Banateros, yung dalawang Banateros na nagkakalye survey. Yung meron kasi kaming kinuha na dalawa ba sila o tatlo? Hindi ko alam. Tatlo ba, Jay? Basta yung mga tropa natin dyan, kinuha natin para magkalye survey. At yung video, tuloy-tuloy, makikita ninyo. Sabihin, walang daya. As in, raw. Walang editing. Raw talaga yung video. Makikita mo talaga may ibang mga Pilipino na hindi pa nila alam kung sino iboboto nila. Hindi nila kilala kung sino yung mga kandidato. Alam mo yun, hesitant pa sila. Sabi ko nga, sa loob-loob ko, pambihira. Tapos, sino ba magiging pinaka-apektado nitong botohan na to? Kayo naman eh. Yung mga, sorry sa term yung mga nasa laylayan. Kayo ang pinaka-maapektuhan nito. Yung desisyon ninyo, kailangan na ngayon. Makita na ninyo kung sino yung karapat-dapat. Hindi eh. Antakin mo, meron pang bumoboto dun sa katulad ni Lito Lapid. Shit. Hindi, pasensya na Pero, sa tagal niya sa Senate, parang hindi ko ata nakita umupo yan sa hearing. Feeling ko lang Tapos iboboto nyo pa uli. Nakailang term na po yan. Nakita nyo ba nag-hearing yan? Kung nakita nyo, ako hindi ko nakita. Nakita nyo nagtrabaho, nagpasa ng mga batas, tawag dito, nag-deliberate, mga ganon. May nakita kayo? Wala. Di ba? Eto nga dito nga ako tawan-tawa Tawang yung mga tangang loyalista. Yung mga tangang loyalista, galit na galit kay Robin Padilla. Kasi, at least si Robin Padilla, nagsasalita yan, nagde-deliberate po ng mga gusto niyang batas na at may mga batas po yung pinapasa. Diba? Nakakapagtaka dito sa mga tanso. Galit na galit sila kay Robin Padilla pero hindi nila pinapansin si Lito Lapid na walang ginagawa, na wala kang makikita. Di ba? Yung talagang literal. Ano na nakita natin sa kanya? Supremo ba yun? sa TV. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, matalino mga Pilipino? Naku po, hindi ho lahat. Marami pa rin, sorry ho sa term marami pa rin ho sa mga Pilipino ang medyo tatanga-tanga pagdating sa botohan. Alam nyo kung bakit? Bigyan ko lang kayo ng bahagyang kwento. Yan ang ginagawa ng gobyernong ito. Ito ang katotohanan. Alam mo yung style na ginagawa ng gobyernong ito, lalong-lalo na sa pamumuno ni Romualdez? Yun yung style ng mga Espanyol nun. Yung panahon ng Espanyol, hindi nila gustong nag-aaral ang mga Pilipino.
ayaw nilang makapagbasa ng Biblia. Bakit? Kasi ginagamit nilang to control yung mga Pilipino noon, yung tinatawag na Indio, para makontrol sila ay through religion. Kaya hindi nila pinagbabasa ng Biblia yung mga Pilipino noon. Ayaw nila. Kasi malalaman na yung mga ginagawa nila ay wala na ho sa tamang, wala na ho sa kasulatan. Ika nga. Mantakin mo para makapunta ka sa langit pag nasa purgatorio ka na, kailangan mo magbayad. Oo, totoo yun. Merong doktrina silang gano'n, yung mga Espanyol noon, at ang dami nagalit yan, di ba? Kahit nga si Martin Luther. Kasi nga ho, wala ho yun, di ho nasusulat na kailangan ka mag-donate para mapunta ka sa langit. Ang bihira, oo. Yang style na yan, ang same style na ginagawa ng gobyernong ito sa mga Pilipino. Pinapaasa lang sa ayuda. Kasi pag may ayuda, may pera silang natatanggap, regular nilang natatanggap yan, tatama rin na magtrabaho yan, tatama rin na mag-aral yan, tatama rin na kasi tanggap na lang sila ng tanggap. Tapos pag hindi na nakapag-aral, naging tambay na lang, nag-scatter na lang na nag-scatter. Tama ba? Scatter ba yung tawag dun? Kalimutan ko na yung online gambling na yan. Diba? Ayun, nagmumukha na sila ang tanga. Kaya pag kinausap mo, sus, kung sino yung magbibigay, dun, yun ay boboto ko. Eto pasensya na ho, pero this is the truth. And I know, you cannot deny. Kayong mga politiko, you cannot deny. Namimigay kayo ng pera Sinasanay nyo yung mga Pilipino. Kaya nga pag hindi nagbigay ng pera, talo ka sa eleksyon. Yan ang katotohanan. Alam mo, naranasan ko yan nung panahon na tumatakbo si Mokang Party List Tangina yung mga kagawad. Hindot kayo mga kapitan. Sa totoo lang. Pasensya na ha, pero real talk tayo. Kayo mga kapitan. Meron mga lumapit sa amin nun. Yung party list ni ganito. Ganito yung binigay. Kayo, magkano bibigay nyo? Ganun talaga. Alam mo, hindi ko na matake Sabi ko, tangina, ganito na talaga tayo ha. Doon pa lang sa, pasensya na hindi naman po lahat, pero karamihan. Doon pa lang sa barangay captain, may korupsyon na. Anong ini-expect mong mahahalal ng mga politiko kung barangay captain pa lang corrupt na? Totoo. Talagang bidding. Yung mga party list nagbibid. Kaya nga sabi namin, noong time ni Mocha, wala naman po kaming pera. Alam mo naman kami mga dukha lamang. Kami ay umaasa lang sa social media. Kaya kami noon, hindi sir, okay na kami. Kung ano na lang po yung nasa sa puso ninyo. Basta may papangako lang namin pag ako'y nanalo, yun yung ano ni Mocha, sisiguro babalikan ko ho kayo at tutulungan ko ho yung inyong mga barabarangay. Yan ang pinapangako ni Mocha. Pero pagdating sa pera, wala na kami may bibigay. Kasi totoo naman wala naman kami may bibigay. Wala naman kaming malaking financier. Actually, ako lang pinakamalaki. Malaking katawan. Hindi ko sinasabi malaking pera ha. Wala po talaga. So, yun po ang talagang system na nangyayari ngayon. Kaya nga mga kababayan, kaya ito mga Pilipino na umaasa sa ayuda, yan ang ginawa nila di ba? Ngayon, ginagawa nilang tanga. Pag ginawa nilang tanga, kung anong sabihin sa media, araw-arawin yan sa media, si VP Sara Duterte, confidential funds, saan ginamit yung confidential funds? Bakit fictitious name? Tanga pala talaga kayo, no? Talagang fictitious name ang gagamitin sa lahat ng confidential fund at intelligence fund na ginagamit ng gobyerno. Pusta ko sa inyo, sa AFP, yung mga intelligence yan, hindi gumagamit ng totoong pangalan. Code name lahat. Si Judas, si Barrabas. Baka yun lang ang mga ano nila dyan Kasi nga, syempre maraming spy dyan, di ba? Marami hong ano dyan, mga nag-squill na, sabihin nyo, mga bumaligtad. Ganun lang ang pangalan. Hindi mo kaya nga confidential funds ipagkakatiwala mo dun sa tao na namumuno kung saan niya dadalhin yung pera at saan niya gagamitin. Hindi mo na pwedeng questionin yon. Kasi it's a matter of national security at may mga mapapahamak pag inilagay yung totoong pangalan. Mantakin mo, ilagay talaga yung pangalan dun. Ito si Banatbay, nakatira sa ganun. Ito ang number niya. Pinirmahan niya pa nga
Tapos ano ginawa ni Banat Bay? Sinumbong lang naman niya yung mga kasamahan niya na malakas kumain. O, di ba? Halimbawa, si Boss Dada o kaya si Jay Guevara. O, isumbong ko sa inyo yun. Ang lakas kumain tong dalawang to. Grabe yung mga tiyan nito. Lalaki. O, diba, pag sinabi kong ganun. O, tapos, sino nagsumbong? Kaya dumating si Boss Dada at si Jay. Parehong malaking katawan. Sino nagsumbong sa amin, ha? Ba't nyo kami sinusumbong na inuubos namin tong buffet dito sa SMNI? O, ala naman ilagay yung pangalan ko talaga. O, hindi na booking ako. Tama, mali. O. Nasabi ko sa inyo, minsan yung mga lalong-lalo na si Congressman Balbas, napakatanganan yan. Sabi ko sa inyo, napakatangan yan. Anya, maaaring magdulot ito ng mga haka-haka na tila umuiwas siya sa pananagutan o may itinatago. Ayon po kay Congressman Defensor, layunin po ng impeachment trial na bigyan ng patas na pagkakataon si VP Sara na ipagtanggol ang kanyang sarili at tukuyin kung nararapat siyang manatili sa posisyon. 80% po na rin pong handa ang prosecution sa ebidensyang Anong prostitusyon? Prosecution. Sorry. Sa impeachment trial. At ayon naman po kay Cheese Escudero, sa ngayon ay wala pang indikasyon na magsasagawa po ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa usaping ito. Pero maaari umanong mapag-usapan ito sa pulong ng Legislative Executive Department Advisory Council o LEDAC pagkatapos po ng May 12 election. Sisimulan na po ng Senado ang impeachment trial sa June 30 matapos manumpa ng 12 bagong senador. Para mahatulan si VP Sara, kinakailangan po ng Senado ang 2/3 na boto mula sa mga miyembro nito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa